Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa paghihintay sa buhay na walang hanggan. Ito po at tinutukoy dito ay ang araw ng paghukom. Kaya po mga kapatid sa Islam, ang araw ng paghukom ay hinihintay ng bawat isa. Bagkus tayo, kailangan kumayod para umabot sa ating hinihintay. Kasi nga kapag ikaw walang kalam-alam, ay talagang maliligaw ka po sa tamang landas. Kaya mga kapatid sa Islam, pakinggan natin ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran. Sabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya wala pang nakakaalam na sarili kung ano ang itinago para sa kanila mula sa kasiyahan ng mga mata bilang pabuya sa dati nilang mga ginagawa. Diyan sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, meron pala siyang itinago, mga kapatid, na mga patutunguhan ng lahat ng mga nilalang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sa itinago ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, meron talagang halaga. At ihahandog lamang ito sa mga manampalataya. Hindi po ibibigay sa mga mapagtakwil, sa mga mapagbulaan, sa mga mapagmalaki. Hindi po ito. Kaya itinago ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang pagsubok. Kaya sa paghihintay, mga kapatid, lalo na sa mga bagay-bagay, ay talagang nakakabagot. Talagang nakakasawa. Kaya kung walang halaga, ay parang sinayang mong oras mo, sinayang buhay mo, sinayang mong pera mo, sinayang mo lahat-lahat. Kasi nga, hindi worth ang paghintay. Kaya alhamdulillah mga kapatid, bilang mga Muslim, para magkaroon ng halaga ang ating paghihintay, sumunod talaga tayo sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagkus, tawagin natin ating mga sarili na tayo ay mga ganap na Muslim. Muslim, ibig sabihin, sumuko talaga sa aral Islamiko. Kasi nga, kapag ikaw naging pabaya, lalo na sa paghihintay, kasi buhay pa tayo eh. Habang mayroon kang buhay, mayroon kang pag-asa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya, advisable mga kapatid, huwag maging pabaya sa kabilang buhay. Maging masigasig lalo na sa pagsasala. Dapat maging maging aware ka. Alisto ka dapat mga kapatid. Kasi huwag nating gayahin ang mga hindi manampalataya. Anong ginawa ng mga hindi manampalataya? Ang ginawa nila mga kapatid ay talagang naghihintay sila sa wala. Yun ang nakakatakot eh. Naghihintay ka sa wala. Ghihintay tayo na meron tayong mapapala. Pakinggan nyo sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito. Sabi niya, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'dul ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi aymaniha khaira qul intadhiru inna muntadirun. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, umihintay ba sila bukod sa darating sa kanila ang mga anghel, o darating ang inyong Panginoon, o darating ang ilang mga palatandaan ng iyong Panginoon? Araw na kung saan darating ang ilang mga tanda ng iyong Panginoon na hindi mapapakinabangan ng anumang sarili ang pananampalataya nito na hindi naman naniwala noon, o kaya
ang makamit sa pananampalataya nito ang anumang mabuti. Sabihin mo, hintayin ninyo dahil sadyang maghihintay rin kami. Diyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, aanhin mo ang paghihintay kung wala ka namang makakamit sa iyong pananampalataya. O kaya, wala ka namang mapapakinabangan kasi nga hindi ka niniwala noon. Kaya nakakatakot mga kapatid sa Islam kapag ikaw naghihintay na walang pananampalataya. Kasi nga wala kang pakinabang yung katulad dito. Ipapakita ng Allah yan. Ang mga tanda, hindi ikaw gusto mo darating, hindi ganoon si Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ka naman susundin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hingi ka ng hingi, ya Allah, magbigay ka sa akin ng sign. Subhanallah, sign, tanda, daming tanda. Ha? Kaya ang isa sa mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipapakita, ilan lang mga kapatid. Ha? Kasi nga pagsubok eh. Kaya sabi dito sa tafsir mga kapatid, ang ilan dito, yun po ang major sign ng Yaumul Qiyamah. Tingnan nyo, yun ang nakakatakot mga ilan. Ha? Baka ipapakita sa iyo doon ang mga hayop na nagsasalita, subhanallah. Halimaw na yun eh. Ha? Magsasalita tapos kaya niya ibukod kung manampalataya man to o kaya mga mapagtakwil. Ganun ang ipapakitang tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilang tanda lang yun. Kaya kung ikaw, subhanallah, si is to believe ka lang, ay talagang naghihintay ka na hindi ka naman mapapakinabangan ng pananampalataya kasi nga hindi ka naniwala dati. Ganun mga kapatid, nakakatakot kapag buhay ka pa dito sa mundo. Tapos hindi ka naman naniniwala sa Allah. Gusto mo maraming Diyos, gusto mo 3 persona, gusto mo makikipag-celebrate sa December 25, na ang Diyos mo gusto mo maging baby. Subhanallah, kung paghihintay mo na yan, wala ka talagang mapapakinabangan sa iyong pananampalataya. Kasi nga, sinagot sila dito, hindi ka naman kasi naniwala ng tama. Mali ang iyong paniniwala. Tapos doon ka sinusubsob mong sarili mo. Kaya, sa Islam mga kapatid, kailangan talaga ng tamang pananaw. Kailangan ang pananaw mo hanggang kabilang buhay. Kasi nga makakadanas ka ng mga pagsubok sa paghihintay dito sa mundo. Kaya bilang Muslim mga kapatid, sinasabahan talaga natin ng paniniwala para maayos natin ang tamang pananaw ng buhay natin mga kapatid. Kasi nga tayo mga Muslim po tayo. Meron tayong relihiyon, meron tayong Allah, meron tayong aklat, kasulatan. Kaya basahin mo yan para magkakaroon ka ng tamang pananaw sa buhay mo. Kasi nga, hindi ka na kailangan mag-imbento pa o kaya sariling sikap para matuklasan mo ano ba talaga ang tamang pananaw sa buhay. Mali. Kasi nga meron ng manual. Magbasa ka na lang, pag-aralan mo na lang, suriin mo na lang. Kasi nga Allah subhanahu wa ta'ala, mahal po tayo ng Diyos. Hindi tayo niya pinabayaan. Bagkus nagpapadala siya ng mga nagbigay talaga siya ng tinatawag na gabay. Kaya po mga kapatid sa Islam, huwag nating pabayaan ang ating mga sarili na maligaw sa tamang landas. Tingnan niyo isa sa mga gagawin bilang naghihintay dito sa mundo. Pakinggan niyo sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi na, wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, at sinabi ng mga yaong ipinagkalooban ng kaalaman, kasiwian sa inyo ang gantimpala ni Allah ay higit pang mainam para sa mga sinumang sumampalataya at gumawa ng mabubuti at walang makakatanggap nito bukod sa mga matiisin. Allahu Akbar. Kaya dyan sa sinabi ng Allah mga kapatid,
Napaka-importante sa ating mga mananampalataya na makinig din tayo sa mga taong merong karunungan, merong kaalaman. Kasi nga sila po ay nagtiyaga sa pag-aaral, sinasabuhay nilang kaalaman. Kaya dito, ang payo nila mga kapatid sa kwento ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wailakum, kasawian sa inyo. Kasi nga, hindi sila gumagawa kasi sila ng mga kapamaraanan na hindi naman kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi nila nito, kasiwian sa inyo ang gantimpala ng Allah mas mainam. Para saan? Para sa mga sumampalataya at sa mga gumagawa ng kabutihan. Ibig sabihin, dito sa sinabi ng Allah mga kapatid, dapat sa paggawa ng mga mabuti, dapat magkasabay talagang dalawa. Ang pananampalataya at mabuting gawa. Paano nagiging pananampalataya lamang, wala namang kabutihan, wala namang paggawa ng kabutihan? Ano mangyari dyan? Parang baog po yan mga kapatid. Wala. Wala talagang patutunguhan ang mga ganito. Kaya ang gantimpala ng Allah, ibibigay lang sa mga matiisin. Allahu Akbar. Kaya kapag meron ka na palang pananampalataya, meron ka na palang mabuting gawa, kailangan din ng pagtitiis. Kasi nga mahaba pa ang oras sa paghihintay patungo sa buhay na walang hanggan. Kailangan magtiis ka. Hindi ngayong araw gagawa ka ng mabuti, meron pang pananampalataya, tapos kinabukasan wala na. Hindi ganoon. Hanggang meron kang hininga, kailangan mo magtiis. Kasi nga, utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Sambahin mo si Allah hanggang darating sa iyo ang katiyakan ng kamatayan. Ang katiyakan, tinutukoy dito, kamatayan mga kapatid. Kapag dumating na sa iyo ang kamatayan mo, nakakatiyak ka na, doon ka na mag-stop. Kaya alam naman natin mga kapatid, ang mga tao, likas sa atin ang katangahan. Hindi naman pinanganak ka kagad napakatalino mo, intelligent. Walang ganon mga kapatid. Tanga talaga tayo pag time na pinanganak tayo. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at si Allah ang nagpalabas sa inyo mula sa mga sinapupunan ng inyong mga ina na wala kayong nalalaman sa anuman. At ginawa niya para sa inyo ang pandinig at ang paningin at mga puso, baka sakali kayo'y magpapasalamat. Allahu Akbar. Tignan nyo sa sinabi ng Allah. Nature po natin, likas sa atin yun ang katangahan. Hindi natin yan madidinay. Ganun talaga. Tignan nyo mga bata. Kailangan ng gabay, kailangan arugain, kailangan magkakaroon ka ng time talaga sa bata. Kasi nga kung papabayaan mo, talagang mapapahamak yan. Minsan mamamatay pa. Kasi nga ganun tang tao tanga. Bago pa lang sila lumabas sa mundo dito. Pero ang sa atin, hindi mo pwede gawing dahilan yan na magpapakatanga ka na lang. Subhanallah. Meron akong kausap ganun Sabi niya, nature natin yan ang full, maging full tayo, maging tanga tayo. Sabi ko, bakit magpapatakan, tanga ka na lang ba? Hindi ka na mag-aral, hindi ka magsuri, hindi ka magnilay-nilay. Subhanallah. Kaya, alhamdulillah, kaya dito sa sinabi kadugtong dito ng Allah, para malubos natin maunawaan, ginawahan tayo ng pandinig. Nilagyan tayo ng paningin at puso. Ano ang baka sakali? Tingnan nyo, baka sakali. Kasi nga, mga tao sa ngayon, binigyan nga ng pandinig, binigyan na nga ng paningin, ngunit naging mapagtakwil naman sa Diyos. Subhanallah. Kaya, pasalamatan talaga natin to mga kapatid. Ang tatlong pinagkaloob ng Allah. Ito po,
mga kasangkapan para maabot natin ang karunungan. Allahu Akbar. Kaya kapag meron kang natuklasang bago dito sa mundo mga kapatid, wag na wag ka sanang mahihibang dahil meron pa po tayong hinihintay. Meron pa tayong hinihintay kabilang buhay. Kaya maging matalino ka kapatid. Maging wais ka. Buksan mo laging mata mo. Buksan mo rin ang iyong pandinig. Buksan mo rin ang iyong puso. Huwag yun sarado. Ang iba kasi bukas ang mata. Pero nakasarado naman ang tenga. Subhanallah, mali. O kaya bukas ang mata. Bukas ang tenga. Pero sarado naman ang puso. Mali. Kaya dapat maging matalino ka kapatid. Katulad dito sa hadith dito na sinabi sa hadith, an Shaddad bin Aus an Nabi SAW qal al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittabaha nafsahu wa hawahu wa tamanna 'ala Allah. Sinabi ng hadith dito mga kapatid na sinabi ni Shaddad bin Aus na sinabi ng propeta Muhammad SAW, ang matalino ang sinumang hinusgahan ang kanyang sarili at gumawa para pagkatapos ng kanyang kamatayan, at ang mahina ang sinumang sumunod sa kanyang sarili sa pagnanasa at humangad lamang kay Allah. Isinalaysay ni Tirmidhi at ginawang kaya dyan sa hadith niya ito mga kapatid, kasi kung gusto mo dapat gawin mo. Kung hinahangad mo ang kabilang buhay, itong husgahan mo sarili mo. Na dapat gumawa ka ng mabuti para meron kang baon pagdating sa araw ng paghuhukom. At ang pinakamainam na baon mga kapatid, ang takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi mo talaga pwede ikatwiran yan ang katangahan sa araw ng paghuhukom mga kapatid. Kasi nga si Allah subhanahu wa ta'ala, pinagkalooban ka na ng mga kasangkapan para matuto ka. Tapos binigyan ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lahat ng mga himala. Binigyan ka pala ng mga tanda sa ating mga paligid na merong tagapaglikha. Tapos nagbigay si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kasulatan. Subhanallah, dami. Nagbigay pa si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga propeta bilang maging guro natin mga kapatid. Allahu Akbar. Ang dami talaga. Tapos ikaw, sasabihin mo, mangatwiran ka. Tanga kasi ako Subhanallah. Hindi yun maging dahilan mo sa araw paghukom. Kasi nga, binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng panahon para matuto ka, para malaman mo, o kaya makaya mong ibukod ang masama at ang mga kabutihan. Kaya mga kapatid, payo ko sa aking sarili at sa inyo na magpakabuti po talaga tayo. Para magiging dalisay tayo. Yun, isa sa mga paghihintay mga kapatid. Gagawin natin ang magpapakabuti. Tayo dito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod talaga tayo. Katulad dito sa hadith na sinabi dito, inulat ni Ibn Umar radiyallahu anhu na naging kasama ako ng mensahero sa salam. Saka meron dumating sa kanya na lalaki mula sa Ansar at saka bumati sa propeta ng kapayapaan. At pagkatapos kanyang sinabi, O mensahero ng Allah, aling mga manampalataya ang pinakamainam? Kanyang sinabi, ang pinakamainam sa kanila ay sa pag-uugali. At sinabi niya, aling mga manampalataya ang pinakamatalino? Kanyang sinabi, ang pinakamadalas sa kanila hinggil sa kamatayan sa pag-alala. At ang pinakamainam sa kanila para sa anumang pagkatapos ng kamatayan ay sa paghahanda. Kaya sila ang mga matatalino. Ay sinalaysay ni Ibn Majah at ginawang Hasan ni Albani. Kaya ganoon mga kapatid, sa paghihintay pala dito sa mundo, dapat isipin mo na yan na tayo pala mga manlalakbay lamang dito. Ang iba kasi
Piling dito na lang eh. Parang piling na forever and ever na dito sila sa mundo. Mali. Ang gagawin mo, maghanda ka. Maging matalino ka. Maghanda ka na ng mga baon mo o mga kasagutan mo para pagharap mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, meron ka ng pang-tulak doon. Meron kang gawa. Ya Allah, itong nagawa ko. Itong mga sagot ko. Subhanallah. Kasi nga, kung hindi mo yan gagawin, ay nagkabalik ka sa paghihintay sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid Islam, ito isa sa mga advice. Tapos sa paraiso mga kapatid, tandaan nyo, paraiso hinihintay natin. Ang buhay na walang hanggan doon. Lugar kung saan wala na pong tungkulin doon. Ibig sabihin, wala na pagsamba doon. Dito lang yan sa mundo ang pagsasamba. Tapos, yung lugar na yun ay lugar kung saan masagana at mabiyaya na magpapakasaya na lamang ang mga manampalataya. Kasi nga, nagpakabanal na noon. Kaya, yun palang ating dapat nating hintahin. Kung gusto mo i-unleash mo lahat ng yung mga pagdanasan doon sa paraiso. Allahu Akbar. Ay, hindi ka talaga doon mababagot, hindi ka rin magsasawa. Kaya, kapag handa sa mga kapatid, ito, kaya example na lang kapag ikaw, inshallah, naging mayaman ka, dapat magbigay ka ng zakah. Huwag mong itago yan. Huwag mong i-imbak mo lang doon sa sa bangko o sa... Huwag mong imbak na, dapat magpalabas ka talaga ng zakah. Kasi nga sa araw paghukom, lahat ng mga kayamanan natin ay itatanong, lalo na ang ginto, baka, kambing. Kasi nga mayroong mga, mayroong paghahatol mga kapatid. Mayroong nga sa isang hadith, kapag ang tao hindi nagbibigay ng zakah sa ginto, ay gagawin itong mga plato. At saka ididiin sa kanyang tagiligiran, kanyang noo, tapos sa kanyang likod, tapos painitin pa ito sa impernong apoy. Tingnan nyo, sa apoy ng imperno painitin, tapos ididiin sa kanyang mga katawan. Kaya audubillah mga kapatid, kung ito'y naging malamig na, itong napakasakit. Kapag lumamig na ayon sa hadith, ay ibabalik roon ulit, painitin ulit, subhanallah. Na ang panahon na yun, mga kapatid, parang isang araw ay 50,000 years. Kung sa bilang natin hanggang hahatulan ang mga tao. Ibig sabihin pala, sa libingan pala itong parusa na ito, hindi pala sa kabilang buhay. Kaya nakakatakot mga kapatid, ng parusa. Kaya mag-iingat bilang Muslim kapag ikaw marami kang pera. Huwag mo nang hintayin araw paghukom. Dito pa lang gawin mo ang responsibilidad mo, ang pananagutan mo. At isa sa mga makakatulong sa ating mga kapatid, na ang ating patutunguhan para hindi ka mainip. Ang iba kasi nainip na sila, nagpakamatay na, audubillah. Huwag kang mainip mga kapatid. Habang mayroong buhay mga kapatid, inshallah mayroon tayong pag-asa na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, isa sa mga pag-alam natin, basahin natin ng hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mga kwento doon kung saan napaka-importante. Isang pula lang, ang kwento doon, ang araw ay lalapit sa mga tao, sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, yung kung ikaw nagbabasa, tapos naunawaan mo, sinasabuhay mo, na pinapaniwalaan mo, gagawa ka talaga ng kabutihan. Hindi ka naging pabaya. Kasi araw, dito nga sa mundo, araw, napakainit, lalo na sa kabilang buhay. Kaya sa paghihintay, mga kapatid, wag kang magiging mayabang lalo na sa paggawa mo ng kabutihan. Tandaan nyo mga kapatid, kahit mayroon na tayong pananampalataya, kahit mayroon na tayong Quran, wag ka sana maging mayabang sa paggawa ng kabutihan. Kasi nga, ang pagyayabang, doon yun sa kabilang buhay. Hindi po dito sa mundo. Katulad sa hadith dito ni
an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam la yunjiya ahadan minkum amaluhu qala rajulun la iyak ya Rasulullah wala iyaya illa an yatagammadahni Allah minhu birahmatin walakin saddidu. Sinabi sa hadith mga kapatid na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ng mahal nating propeta Muhammad SAW, hindi makakaligtas ang sinuman mula sa kanya, makakaligtas ang sinuman mula sa inyo ng kanyang gawain. Sinabi ng lalaki, kahit ikaw pa, o mensahero ng Allah, kanyang sinabi, kahit ako pa, maliban kung babalutin ako ng Allah ng kanyang awa. Ngunit magsiayos kayo. Isinalaysay ni Muslim. Tingnan nyo mga kapatid, subhanallah, itong hadith na ito napakaganda talaga kasi doon natin naunawaan mga kapatid na tayo, hindi talaga tayo magyabang sa paggawa ng kabutihan natin dito sa mundo. Kahit nagsasala ka ng tahajjud, gabi-gabi, huwag mo ipagyabang yan. Kasi kapag nagyabang ka dyan, mga kapatid, ay talagang maliligaw ka ng landas. Kasi nga, iisipin dapat natin na ang paggawa ng kabutihan para po ikalulugod ni Allah, para tayo'y patawarin. Yun pala ang main purpose sa paggawa ng kabutihan. Kapag ikaw naghihintay, mali-mali yung pinaggagawa mo, sasabihin mo, gawa ka ng mabuti para paramihan ng gawa, subhanallah, diyan ang sanhi, yun ang magiging dahilan bakit ka magyabang. Kaya sa atin, gawin natin katulad sa hadith dito. Kasi kahit si Prophet Muhammad, hindi siya maliligtas sa kanyang gawa kung hindi siya babalutin ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya sa paggawa pala ng kabutihan mga kapatid, isipin natin na sana kahabagan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaawaan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Habag palang habol natin sa paggawa ng kabutihan. Kaya sa paghihintay natin sa araw paghukom, nasa loob ka ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. At meron ding isang hadith dito, sabi dito na inulat ni Aisha radhiyallahu anha, na sinabi ng mahal natin Propeta Muhammad, ayusin ninyo ang pakay at ilapit ninyo at maghalak sapagkat walang sinuman na maipapasok sa paraiso ng kanyang gawa. Kanilang sinabi, kahit ikaw pa o mensahero ng Allah, kanyang sinabi, kahit ako pa, maliban kung igagawad ni Allah sa akin ang kapatawaran at habag. At ang pinakamamahal na mga gawain kay Allah ay ang palagian kahit kakaunti pa ito. Isinalaysay ni Muslim. Allahu Akbar. Kaya sa paghihintay pala sa kabilang buhay mga kapatid, habang nabubuhay ka, huwag ka lang magyabang sa iyong mga pinanggagawa dito sa mundo. Pero sa kabilang buhay, walang problema. Kaya sa pakiramdam natin ng kalungkutan, sa pangungulila natin mga kapatid, dahil sa ating paghihintay, insyaallah, sila nalulungkot, nangungulila, kasi nga, naghihintay sila na walang katiyakan. Kung kailan mangyayari ang araw paghukom o matutupad ang pangako, tayo hindi. Nalulungkot tayo, nangungulila, pero naghihintay tayo na mayroong katiyakan, Allahu Akbar, na ito ay talagang nangyayari at matutupad ang mga pangako lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil sa sa kalungkutan na yon, dahil sa pangungulila, pero mayroong pananampalataya, unti-unting nabubura, unti-unting naiibsan ang mga kalungkutan natin at pangungulila. Kasi nga kumakapit tayo sa ating pananampalataya na magdudulot ng katiwasayan sa ating mga puso. Dahil dito mga kapatid sa Islam, kailangan talaga ng pagnilay-nilay sa kahulugan ng buhay. Para maganda ang iyong paghihintay sa buhay na walang hanggan. Allah. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
wan nujumu musakharatun bi amri inna fi dhalika la ayatin liqaumi yaqilun. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at nagtalaga para sa inyo ng gabi at umaga at araw at buwan at mga bituing nakatalaga ayon sa kanyang utos. Katotohanan sa mga ganito ay sadyang mga palatandaan para sa mga taong nakakaunawa. Allahu Akbar. Inshallah, sana ipasok tayo dito sa mga nakakaunawa. Sana gabayan tayo sa tamang landas. Sana maghintay na mayroong pagtitiis para hindi po tayo mabagot. Hanggang dito na lang mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.